Kumuha naman tayo ng update mula sa Sandigan Bayan. May report si Salima Refran. Salima? Trisha, naglabas na nga ng resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagsasabi nga binabasura yung motion for judicial determination of probable cause. Ibig sabihin, ina-uphold nila yung nauna na sinabi na may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder at graft ni Senador Estrada at iba pang akusado. Kasabay ng paglalabas ng resolusyon, ipinag-uutos din na mag-issue ng warrant of arrest laban kay Estrada at sa may higit 20 pang akusado. Trisha, inuulit ko, naglabas pa lamang ng resolusyon na nagbabasura doon sa motion ni Estrada at ipinag-uutos pa lamang na mag-issue ng warrant of arrest. Sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Estrada at sa iba pang akusado. Trisha, kanina, imbis na doon sa may 5th Division, ay nalaman namin at nakuha pa namin yung papel na naglalabas na nga ng resolusyon dito sa may bandang sheriff's office. Doon kasi dumiretso itong si 5th Division Clerk of Court, Attorney Teresa Pabulayan. At yun na nga, sinasabi na nag-uutos na maglabas ng warrant of arrest laban kay Estrada. Pero sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest. Trisha? Ano ang susunod na proseso dyan, Salima, matapos ipag-utos na ilabas na ang warrant of arrest? Ang iniintay na lang natin ngayon, Trisha, ay kung pipirmahan itong warrant of arrest laban kay Senador Estrada at doon sa nasa 20 pang akusado. So yan yung aantabayanan natin sa ngayon kung maglalabas na dahil pinag-utos na nga yung warrant of arrest laban sa kanila. Trisha? Bukod kay Senador Estrada, Salima, ipinag-utos din ba ang paglalabas ng warrant of arrest dun sa mga kanyang co-accused sa kasong plunder at graft? That is correct, Trisha. No? Bukod kay Senador Estrada, pinag-uutos na rin yung warrant of arrest at pinag-uutos na maglabas ng warrant of arrest laban kay Janet Lim Napoles, Pauline Labayen at John De Asis, no? John Raymond De Asis. At nasa 20 na kasali naman dun sa graft cases. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.